Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Pilipinas Nating Mahal. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pilipinas Nating Mahal, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Parang bagong channel ata to mga kaibigan, ano? Mga nandito yung mga dating nasa SMNI. Kaya panoorin natin mga kaibigan, let's go! Kasama po natin sa araw na ito with Ma'am Lorraine sa Pilipinas Nating Mahal, si Asis Monk, Rolando Monk Olamit, State Chairman and one of the political officers ng Moro National Liberation Front, especially sa Davao and Southern Mindanao areas. Maayong buntag, sir. Good morning, sir. Maayong buntag, Brother Eric o Ma'am Lorraine, Badoy, kumusta? Mabuti naman po at nagpapasalamat kami una sa lahat sa inyong pagpapaunlak sa panayam na ito. Brother Monk, unahin mo na namin itatanong ni Ma'am Lorraine. Nagpapasalamat po ang Mama. Pansin ko mga kaibigan, mas maganda to, yung ginawa nilang ganito, yung nag-create sila ng bagong channel nila. Pilipinas Nating Mahal yung title ng channel nila mga kaibigan. Kumbaga wala talaga yung SMNI, kumbaga sariling-sarili nila to, di ba? Mamayang Pilipino at supportan natin mga kaibigan. Sa lahat ng mga di pa nakasubscribe, mag-subscribe tayo sa kanila. Malinaw po ang inyong naging pahayag tungkol sa katarungan, usapin ng hustisya at kapayapaan sa ating bansa. At sila ay nagtatanong din kung bakit umabot sa pakikipagkaisa o simpatya at solidarity ng mensahe ninyo in behalf of the MNLF sa pagkilala ninyo sa pinagdadaan ng inustisya, panggigipit at pangbubusal at pagliligwak ng kapangyarihan ng gobyerno laban kay Pastor Kibuloy sa grupo ng Kingdom of Jesus Christ at pati sa SMNI. Hindi kayo tumahimik at nagpabaya na gumawa ng pahayag para maintindihan ng sambayan ng Pilipino at marinig ng mga namumuno sa gobyerno. Please explain on this. Magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng mga nakikinig sa programa ng Mahalin ang Pilipinas. In behalf ng Moro National Liberation Front Davao, itong experience natin ngayon na nangyayari, na ulit na naman ang tyranny, tawagin ko na itong tyranny na nangyari noong panahon ng Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Sa pag-akala natin na yung statement ng aming mahal na founding chairman, Professor Dr. Norpi Miswari, na the sin of the father cannot be inherited by the son. Na nag-akala tayo na linisin, ayusin niya, parang ituwid kung ano man ang mga hindi magandang imahe. Pero ang nangyari, parang lumala itong situation. Ang sa akin naman, Brother Eric. Yes, sir. Experience na namin yung sakit ng oppression, kaya humawak na ng barel ang Bangsamoro people para magkaroon ng resistance. Natatakot tayo, baka mapunta tayo doon na naman, maulit na naman itong papunta tayo sa authoritarian system. Yes. Kasi narinig ko kanina, there is impunity, garapal masyado, wala silang pakialam, kaya nilang gawin lantaran sa taong bayan kung anong gusto nila. Corruption dito, corruption doon. Kahit
utang na loob sa mga Duterte, hindi na nila tinitingnan yan. So, garapalan talaga. Klaro. Ito pa ang panggigipit sa kay Kuya Gob. Ubahig. The same pattern with sa ating mahal na Pastor Apollo Tibuloy. Correct. The same pattern na ligwakin kung sino ang dapat ligwakin nila. Kaya gani nila gawin sa mga matataas at sa mga may kapangyarihan na nagsisilbi ng ating bayan. Ito pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan. Tama. Itong nakikita ngayon na recruitment ng armed forces, postal, itong Coast Guard, para isalang lang sa gira, sa gusto nila, susundin kung ano ang gusto ng Amerika sa ating bayan, susundin nila. Wala silang pakialam. Ito ang mga tinitingnan natin ngayon, the proxy war, Yes. Itong panggigipit. Kawawa talaga ang Pilipinas, ang taong bayan. Kung ang taong bayan lang ngayon, dapat hindi lang dito sa social media mag-comment. Dapat kung may panawagan, ito naman freedom of expression. Hindi naman tayo martial law. Kaya nga itong sistema natin, may freedom of speech tayo para lalabas ang sentimento ng taong bayan. At saka dapat pakinggan nila Tama. ang hinaing ng taong bayan. Yes, sir. Ito ba kaming tumawag sa atin? Asis Mom, kaulamit, sir. Excuse, sir. Mag-interact si Ma'am Lorraine ng konti at kailangan niyang makuha yung ilang mga katanungang ipapasa niya sa iyo. Sir, meron kayong nabanggit ngayon. Gusto ko yung sinabi mo yung tungkol sa kasaysayan, no? Kasi napakahalaga na matuto tayo sa leksyon ng kasaysayan. Na mukhang itong nakaupong pangulong ito, walang-wala sa niya yon, parang wala siyang kakayanan matuto sa nangyari sa pamilya nila. At ang tingin ko dito, binigyan na, yung isang pagbibigay natin ng second chance sa isa na namang President Ferdinand Marcos ay talagang winaldas nila. At tingin ko din, nagkamali ang Pilipino dito. Siguro tayo din, hindi rin tayo natuto ng leksyon natin na naglukluk na naman tayo sa pwesto ng isa na namang Pangulo na kitang-kita naman natin ngayon is his father's son. Authoritarian, magnanakaw din, maraming whispers na very loud ang whisper about yung katiwalian at yung term extension, no, very trademark Marcos, but unfortunately he doesn't have the brilliance of his father, and his father had some semblance of good governance. Meron siyang nagsisilbi pa rin kahit papano, pero ito totally walang pakialam sa Pilipino. Yes. So sir, ang tanong ko dito kasi ang naalala ko noon nung martial law, tinakot talaga tayo, no? Talagang binusalan tayo yung sa press freedom at inuulit na naman ngayon. Pero ang tingin ko kasi, and I want you to comment on this, ang tingin ko kasi dito, sir, no? Nagkamali sila kasi ang binabangga nila dito primarily at ginigipit nila, no? Siyempre buong Pilipinas, pero nakikita ko because I am a daughter of Mindanao, I can see na pinapabayaan na naman ang Mindanao, and of course yung panggigipit sa mga Duterte and everybody that's allied with them politically, tinatanggalan ng projects which will redound to kapahamakan ng ating mga kababayan. Na Speaker Alvarez just said now yung baha that they had never seen before in their entire lives because hindi na naman pinondohan ng Kongreso because allied with the President, the former President. So ang tingin ko dito, malaking pagkakamali ito, hindi nila kilala ang mga taga Mindanao. No, ang tingin ko dito, maisugid ang mga taga Mindanao. Sir, could you please comment on this? Well taken, Ma'am Lorraine. Malaking karangalan sa akin na taga Mindanao rin ka rin at saka ni Brother ka Eric. Opo, ang Ilonggo namin experience Mindanao. natin dito. Yes, great, sir. Natatakot ako na muli babangon uli ang taga Mindanao
magising uli sa bangungot na ito na nangyari ngayon kasi may experience na tayo, may Correct. karanasan na tayo. Nalinaw. Itong tawagin nating tyranny. Very, very sad to say. We are expecting the President, si BBM ngayon, na ituwid niya, i-correct niya, pero it happens. Yes. Parang pagtanggal lang ng budget dito sa mga local sa LGUs na nag-cause ng mga baha, etc., etc. Wala sa kanila yan. Wala silang pakialam dyan. Correct. Because may sarili silang agenda na kanila. Of extension of power, Yes. etc. So, ang taga Mindanao, matiisin ito kasi nag-resist na tayo eh. Yes. Nag-resist na tayo dyan noon. Martial law pa yun. Ngayon pa kaya, noon, itak lang. I remember Chairman Normie Suarez nag-raise lang ng kanyang Itak. yung priest, Yung symbol of revolution. Yun lang, una tinayo niya. In front of Malacanang with a coffin. Yeah. Nang may nag-report sa kanya, di Jabida Massacre, may isang tao naka-report sa kanya na inubos kami, tapos nag-resist siya, galing siya ng UP, nagtuturo. Doon sa Freedom Park ng Malacanang, naglagay siya ng coffin. 1 week siguro siya doon, nagbibigil, calling for justice. Maulit na naman yan ngayon kung yan ang noon isang Chris lang na itak ang symbolic. Ngayon pa kaya Yes. na ang dami ng baril sa Mindanao. Tama. Ang dami ng baril. Ultimo civilian may baril na, sophisticated pa. Yun ang kinatakutan natin na kung magkaisa ang taga Mindanao. I'm not citing for sedation. Hindi ako gumagatong ng situation. Kaya I always make warnings na dapat ang presidente natin, as kung kaya mo pa, you are in control at your grip itong situation, ayusin mo na. May paraan pa naman, kaya pa naman siguro ayusin. Take control sa asawa mo, sa pinsan mo. Bigyan mo ng magbigay ka ng statement. Yung mga tinatawag nating cover up, drugs, etc., etc., malalaman ng taong bayan. Kailangan lang niya ngayon magbigay ng statement. Yung unity with the Duterte, siyempre, Duterte family is naglabas lang ng kanilang sentimento. Tama yung sinabi ni Speaker Bebot kanina na may presidente tayo, may vice president tayo by constitution. Hindi naman yan laging karibal by constitution na talaga. So, kaya tayo taga Mindanao, nagre-resist tayo kasi may karanasan na tayo sa oppression. Yun. Asis Mong, malinaw pong binabanggit ninyo. Yes. Ang historical injustice, ang historical tradition na napapabayaan ang mamamayan ng Mindanao, mga tribo, including po ang Muslim brothers and sisters natin, ay naging kasaysayan at ugat po ito ng hindi matapos-tapos na malalim na hidwaan at tunggalian laban po sa uri ng pamumuno na parang imperial ang at hari-harian ang mga politikong naghahari lalo na sa Maynila. Kaya po pinilit itong i-bridge ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Ang maayos at mapayapang pakikipag-usap kina Chairman Normie Suarez, kina Murad Ibrahim, at iba pa, no? Pati sa pag-ayos ng kapayapaan. BARM. At mga, ayan, sa BARM. Pagdadala, ikaw mismo nag-observe ng mag-usap tayo ng kapayapaan, tulay, kabuhayan, road network, and government services. At ang gobyerno nakikinig, nakikipag-usap. Ang sinasabi mo ngayon, na-observe mo, na wala ito bigla.
at naging parang elitista, insensitive, nasa ivory tower, at Heavy-handed. kapag bumaba, parang mga asindero at Panginoong may lupa. Mga walang alam, Eric. Na nagmamagaling, pero wala namang alam sa ground and political situation at kalagayan ng mamamayan. Do you observe this pattern right now, Asis Monk, in your capability and capacity and background na nasa movement ka ng MNLF, na nakikita mong ganitong pattern ng uri ng pagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos Jr., including ang pagpupustura niya na parang tapang-tapangan sa digmaang napakadelikado para sa buong bansa natin? Asis Monk. Nakakatakot itong nangyari talaga ngayon. Yeah. Yung sinabi niya na horrified ba siya o tayo ang horrified talaga sa sitwasyon ngayon. Talaga. Oo. Parang isa lang tayo sa kalayo. Tama. Na alam naman natin wala tayong, kumbaga yung atake ng Iran ngayon sa Israel, wala tayong Iron Dome. Yun. Kasi hindi ito Armalite lang ang gira, hindi ito AK-47. Exactly. This is missile nuclear war. Wala tayong Iron Dome. Kawawa talaga tayo. Kahit 50,000 ang monthly ng mga recruitment ngayon, pabuti lang, aabot ka ng 1 week, may makubra ka pa. Correct. Yan That's sa right. gira. Yeah. Ang pinakamagandang gawin, let's withdraw our support dyan sa Amerika, tapos yung EDCA na yan, kasi dapat neutral ang Pilipinas, hindi tayo, kung magira si Amerika at saka si China, Yes. doon sa kanilang bansa sila magira. Hindi gawing pawn ang Pilipino, Tama. gawin tayong battleground dito sa Pilipinas. Na I am very clear dyan na the Moro National Liberation Front, I don't think so. It's the chairman, mahal namin na founding leader at saka Central Committee Chairman, His Excellency Professor Dr. Nopi Miswari, will have to make a final say about this. Yeah. Hanggang ngayon, siguro nag-observe siya ng situation, pero in behalf sa akin, personal capacity, and state chairman ng Davao City, dapat kailangan mapigilan yan as soon as possible. Kasi may karanasan na tayo. Bugbog na tayo sa taga Mindanao. Bugbog na tayo sa gira. Lahat ng ginagawa tayong theater, Yes. lahat na Landmark ng theater. gira dito dalhin sa Mindanao. Tama. Para dito subukan. Hindi ka maging general kung hindi ka dadaan sa gira dito sa Hulo. Kung sa armed forces ka, kailangan dumaan ka sa MNLF, sa MILF, magipag-gira para magkaroon ka ng Star. insignia, magkaroon ka ng star. So, battleground tayo, kaya experience na natin yan. So much oppression talaga ang nangyari sa atin. Klaro. Ngayon Sir, pa kaya, yes, na sir. nakikita natin. Yes, ma'am. Sir, in-underline mo ngayon, no, yung paano aayusin ni Marcos Jr. ang sitwasyon, this nightmare that we're in right now, how to reverse his course. And then you said, rendahan yung asawa, rendahan yung pinsan, and you spoke about yung katiwalian na nangyayari ngayon, yung corruption, yung outright na pagnanakaw in front of the public, etc. No? And you have experienced this president for something like 2 years now. Do you honestly think that he has, because what it will take to reverse a course like this, where we are now is a giant of a leader, a true strong leader, a man, a giant. No? So, do you honestly think that this president is capable of doing that, and is he that kind of a leader? Go ahead, sir, for your reaction. That's his decision to make. Ang atin naman, there's no other solution. There's no other solution. Kung hindi niya kaya kontrolin yung asawa niya, yung pinsan niya, at saka yung mga nasa paligid niya na nagbibigay ng mga advices, kung hindi, yung incapacity talaga siya. Honestly, dapat
resign for the best interest. Kasi mas mahalaga ang kapakanan ng bayan kaysa buhay natin, Yes. kaysa interest natin. Dapat ang kapakanan ng ating bayan ang mangunguna ng interest. Tama. Kung hindi niya kaya, magsabi siya ng totoo. Hindi ko kaya makontrol ang asawa ko, hindi ko makaya ang control. I am very sorry. I will step down. Tama. Sis Monk, malinaw yung sinabi nyo, that the president can have the option to resign because that is not an illegal call. That is a constitutional option so that the vice president, kung kinakailangan mag-take over ng power to bring stability to the situation of economy, political and social and security situation of the country, hindi po mali yung ganong mga options na sinasabi mo upang mas maging matiwasay ang ating bayan at mahiwalay tayo doon sa kinatatakutan ng lahat na tapang-tapangan papunta sa gyerang gustong sulsulan ng Amerika. How dangerous is a president that does not listen, does not care doon sa mga iskandalusong issue na ito. Hindi niya sinasagot ang drug issue. Walang patay malisya. Ayaw niya magpa-drug test. Hindi niya sinasagot ang issue ng pangungurakot sa AX at mga ayuda-ayuda na pandaraya at manipulasyon. Yung issue na sila'y gumamit ng mga foreign operators sa eleksyon as revealed by Atty. Glenn Chong, which is illegal. The stage drug bust. Yung stage drug bust sa Batangas na nabuking na. Intelligence. At ito ay nakita ng taong bayan na isang pandaraya at panloloko na kinonsinti niya nung nakarang araw doon sa Batangas para magkaroon ng isang gimmick na pag-uusapan sa media na may war on drugs siya. And then itong paggamit ng Armed Forces of the Philippines sa foreign operations na ang nagdidirect asawa niya. How scandalous these issues remain to be unanswered and parang walang pakilang ang presidente. How dangerous would that be for this country in terms of political confidence of the people to the leadership of the government? Grabe talaga ang nangyari. Dapat ngayon, taong bayan na. Yes. Taong bayan na magdesisyon, hindi magpabulag-bulagan. I am very confident ang taga Mindanao will stand. How about sa Tagalason? Dapat ang Tagalason will make the initiative at saka yung sa Visayas. Magpahiwatig lang sila. And then we will show up, we will rise, we will get together para ipakita natin ang hinaing ng buong mamamayan ng Pilipinas. I think the Armed Forces of the Philippines, hindi yan mag-take action kasi sovereignty ang taong bayan. Tama. Sovereignty resides from the people. So kung ang taong bayan na talaga ang kikilos, that's the real people's initiative. Kung taong bayan na talaga ang kikilos, lalabas na sa bahay, papuntang lansangan, at saka nagkaisa na at nanawagan, that's the time. Yeah. Yun ang hinihintay natin na magising na ang taong bayan. Yes. Sis Monk, si Ma'am Lorraine, ang final question namin. Sir, I'm going to put together everything that you've said, no? Kasi, and once again, it will be Mindanao flavored because you and I are from Mindanao. Eric loves the Mindanao. He's an adopted IP, no, of the IP tribes, no. So, alam natin iba yung naranasan pag ikaw ay taga Mindanao. Iba yung kaya tingin ko din napakahusay na pangulo ng ating President Duterte kasi malalim ang intindi niya sa nangyari sa Pilipinas dahil siya ay taga Mindanao. Yung pagpapabaya, yung injustices, all of that, no, all together at the same time. And I also like what you said na yung kaibigan, totoo yun. Totoo yung sinabi rito mga kaibigan na about kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya lang talaga nakakaintindi mga kaibigan. Yung power rests in the people. Yes. Every political scientist, no, from Hobbes to Locke to Rousseau, even the tyrannical Machiavelli said the same thing. But it seems like this president hasn't heard of it, that the power rests on the Filipino people. And now, we just recently had a mammoth rally in Tagum, and he is deathly silent about it. And this press that Martin Romualdez has muzzled together with Lisa Araneta
are comical because they don't even talk about it. No, it's not in the headlines. So sir, maybe Marcos Jr. is listening to you now. What does it mean to a leader when he stops listening to the people who has given him their precious trust? What happens? At saan ito patutungo kapag gano'n ang kanya maging actuations na wala siyang pakialam at damdamin sa mamamayan? You, sabi namin ni Ma'am Lorraine, as a political and social movement organizer in your background sa MNLF. Go ahead, sir. Ito, panawagan ko lang kay Pangulong Bongbong Marcos. Maawa ka. Maawa ka sa bayan. Maawa ka sa amin. Kami sa taga Mindanao, bugbog, sarado kami. Puro na promises. Promises. Kung usapang gera kasi talaga mga kaibigan, tatakbo agad sa isip mo, Mindanao yan di ba? Totoo yun. Totoo talaga yung sasabi nilang bugbog na talaga mga taga Mindanao kung usapang gera lang. Diba? Kawawa na yung mga taga Mindanao. Laging naiipit sa gera, ganun. Suki sa gera, di ba? Promises ang binigay sa amin. Ito iba na ngayon. Iba na talaga ito ngayon. Ito nga, sana marinig mo kami, maunawaan mo kami, Mr. President. Maawa ka sa amin. Kung maaari lang, resign. Kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo, kontrolin ang situation. Kasi ang akala namin sa iyo, mabait ka at the start. Kung kaya mong kontrolin yung asawa mo, yung pinsan mo na congressman, okay, go ahead. Pero kung hindi mo kaya, maawa ka sa amin, please resign. Claro. Now you heard. Thank you. Kung paano sinabi ni Asis Monk Olamit, state chairman and one of the political officers, state chairman sa Davao in Southern Mindanao, at the same time one of the political officers ng Moro National Liberation Front. Ang sinabi niya malinaw, ang taong bayan pa rin na maghuhusga nito. At siya ay nagsasabi, maawa ka Pangulong Marcos. Kung hindi mo kayang pakinggan ang hinaing at sentimento ng lumalawak na mamamayang Pilipino na inaabuso ang kapangyarihan ngayon sa gobyerno at parang wala kang pakialam, including na tinuturo na ang asawa mo at ang pinsan mo yung mga involved. Ang sabi niya, the option for you is resignation and bring back the redemption to this country, which sadly and miserably you failed to do with another mandate na pinagbigyan ka ng mamamayan nung nakaraang eleksyon. Asis Monk Olamit, sa ulitin po, napakinggan ka ng mamamayan in representing an organization na nirerespeto natin sa paniniwala, sa prinsipyo, para sa pagkakapantay-pantay at mabuting pagtrato sa mga katutubong pamayanan, including po ang ating mga Muslim brothers and sisters, that you stood your ground against oppression and tyranny and dictatorship during your time previously, and now you're standing up para maging maayos at tatinong gobyerno. Maraming salamat for joining us. In other words, Eric, a man with a moral ascendancy, yes, to ask a president to love his country by laying down the ultimate sacrifice, which is resign if you are not able to lead us. Correct. And wag mo nang patagalin. Dudugtungan natin. Salamat, sir. Maraming salamat, Asis Mong. Mag-ingat kayo. Daghang salamat, sir. Maraming salamat. All the Saludo best. ako sa inyong dalawa talaga. Ang tatapang ninyo. Ikaw Ang din, bayan sir. po ang inspirasyon natin kasama mo. Daghang salamat, sir. All the best. Ayaw. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat. Nakasama natin sa Pilipinas nating mahal, si Asis Rolando Monk Olamit. Isa sa mga kinikilalang leaders na nirespeto sa Moro National Liberation Front. Ma'am Lorraine, Yes. mayroon pa tayong isang kokomentaryuhan, no? Dating opisyal ng Marcos Jr. government na nauugnay sa isyu ng illegal na droga o nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay mayroon tayong tutunghayan na ulat hinggil dito. I would treat it as a health issue. Sabihin ko, if you're raising the matter of drug use or the use of illegal substance, Pag-uusapan natin. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video.
Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.